6 na bihag ang pinakawala ng Abu Sayyaf Group nitong weekend. Kabilang sa kanilang isa ang Norwegian, 3 Indonesian at 2 Pilipino. Nanindigan naman ang gobyerno sa ipinatutupad nitong no ransom policy. Bagamat hindi raw nito alam kung nagbayad ng ransom ang kaanak ng mga biktima. May report si Mark Salazar. Maaliwalas na ang mukha ni Sartan Sekingstad nang dumating sa NAIA Terminal 2 kaninang umaga. Kasama niyang dumating ang ilang opisyal ng Norwegian Embassy. Nang makapanayam ng Norwegian media, ikinwento ni Sekingstad na masaya siya at nakalaya na matapos ang halos 1 taon sa kamay ng Abu Sayyaf. Pinakamalalang naranasan daw niya sa kamay ng mga terorista ang pagpatay ng mga bandido sa mga kapwa niya bihag. Posibleng sa Sabado raw makakabiyahe pa Norway si Sekingstad dahil sa mga medical check-up na isasagawa sa kanya. Habang nandito pa sa Pilipinas, ang Norwegian Embassy muna ang may hawak sa kanya. May I then therefore present to you Jartan Sekingstad, who is now a free man. Jartan? Kagabi nakaharap ni Sekingstad si Pangulong Rodrigo Duterte. It was a long negotiation. As far as I'm concerned, I've talked to Ms. Wari even in the cabinet meetings. I had him called and he assured us that he assured me that we would be able to recover alive and well Jartan. I am very happy to be alive and free. It's a beautiful feeling. Thank you all. Biniru pa ni Duterte si Sekingstad. You might want to just go around, but near my city, not there in the islands. I do not have a control over those. Hindi nalinaw sa press con kung nagbayad ba ng ransom o hindi para sa paglaya ni Sekingstad. Bagamat nauna nang iginiit ng Malacanang na walang nagbayad ng ransom mula sa panig ng gobyerno. Pero wala raw itong alam kung may third party gaya ng kaanak ni Sekingstad na nagbayad. Ito rin ang iginiit kanina ni DFA spokesperson Charles Jose. Naging instrumento raw sa pagpapalaya ni Sekingstad sina MNLF founding chairman Nurmis Wari at dating Sulu governor sa Kurtan. Tanghali kahapon nang i-turn over si Sekingstad kay Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza, kasama ang 3 pang Indonesians na pinalaya rin ng Abu Sayyaf. Bukod sa kanila, 2 pang Pilipinong bihag ng bandidong grupo ang pinalaya na rin kagabi, sina Levi Gonzales at Daniela Taruk. Maayos naman daw kanilang lagay ayon sa Western Mindanao Command. September 21, 2015, nang dukutin si Sekingstad kasama ang 2 Canadian at 1 Pilipina sa Ocean View Resort sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Nauna nang pinalaya ang Pilipinang bihag habang pinugutan naman ng mga bandido ang 2 Canadian. Mark Salazar, GMA News.